Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Maganda umaga rin, Father Vic. Unang araw ng buwan ng Setyembre, unang misa, pagsisikap na naman na sa buwan na ito ay tunay na maipakita natin sa Diyos na tayo ay sumusunod at naglilingkod sa Kanya, hindi lamang sa salita, kung hindi sa gawa. Iyan sana, mga kapatid, ang maging pangarap natin ngayong buwan na ito. Lalo na ang buwan na ito ang sinasabing simula ng pinakamahabang panahon ng Pasko sa Pilipinas. Magsisimula na naman ang countdown. Magsisimula na naman ang maraming mga paghahanda. Magpapakaabala. Maraming mga kung ano-anong mga pagpaplanuhan para sa darating na mahalagang araw ng Pasko. Pero sa pagsisimula ng panibagong buwan, napakaganda ng ipinapaalaala sa atin ng ating mga pagbasa. Simulan natin ang panibagong buwan na ito ng tama at ng naaayon sa kung ano ang inaasahan ng Diyos sa atin. Maging banal. Iyan yung isa sa mga pangarap na huwag nating babaliwalain, sapagkat ang Diyos na kinikilala at sinusundan natin ay banal. At sa bisa ng binyag, tayo ay naging mga anak ng banal na Diyos na yan. At kung ang Ama na kinikilala natin sa langit ay banal, tayo na nabinyagan at kinilalang anak ng Ama ay dapat ding maging banal. Kaya iyan, mga kapatid, ang ilagay natin sa ating puso at isip, na sa lahat ng ating iisipin, sasabihin at gagawin, ang lahat ay para sa ating kabanalan patungo sa Ama. At anong uri ng kabanalan ang inaasahan ng Diyos na pagsisikapan nating gawin? Meron tayong magandang narinig mula sa ikalawang pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Sabi niya, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Huwag basta-basta pakikinggan lamang ang salita ng Diyos at hindi naman ito isinasagawa. Kapag pinakikinggan lamang ninyo ang salita at hindi ito isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. At kung iuugnay natin sa Ebanghelyo, wala na tayong pinagkaiba sa mga Pariseo at mga Eskriba. Sinasabi nila, sinusunod nila ang Diyos, sinusunod nila ang kautusan, at sinasabi nila sila ay nagsasagawa ng mga bagay na dapat gawin para masabi na sila'y sumusunod sa Diyos, pero ang lahat ay panlabas lamang. Ang lahat ay pakitang tao lamang. Sabi nga ng ating Ebanghelyo, pawang pakitang tao at palabas lamang ang inyong ginagawang pagsisikap na maging banal, sapagkat ang lahat ng inyong ginagawa ay hindi nagmumula sa puso. Kaya ang kabanalan na inaasahan ng Diyos sa atin ay kabanalang nagmumula sa puso, may matinding pagsisikap na sundin at pakinggan at isabuhay ang salita ng Diyos. At idinagdag pa ni Santiago sa ikalawang pagbasa, ganito ang pagkarelihiyoso, ganito ang kabanalan na minamarapat at kinalulugdan ng ating Diyos at Ama.
tulungan ang mga ulila at mga balo sa kanilang kahirapan. Ingatan ang sarili na huwag mahawa sa kasamaan ng sanlibutan ito. Ito mga kapatid, ang napakagandang paalaala mula sa ating mga pagbasa. Ang tunay na kabanalan ay nasa pakikinig, pagsasagawa, pagsasabuhay ng salita ng Diyos. At maisasabuhay lamang natin ito sa pamamagitan ng pagsisikap abutin ang mga kapatid na higit na nangangailangan. Pagtulong, pagmamalasakit, pagmamahal sa kapwa, lalo na silang nangangailangan. Ito ang kabanalan na hinihingi at inaasahan ng Diyos sa atin. Kaya mga kapatid, huwag tayong makontento lamang sa panlabas na kabanalan. Huwag tayong makontento lamang sa mga debosyon, sa mga tradisyon, sa mga nakagawian. Ang kabanalan na hinihingi ng Diyos sa atin ay kabanalan na kumikilos patungo sa kapwa nangangailangan. Hindi nagiging bulag, hindi nagiging bingi, hindi nagiging manhid sa pangangailangan ng kapwa, lalo na yung mga ipinapakita ng Diyos sa atin, yung mga ipinaparinig ng Diyos sa atin sa mga sitwasyon na talagang kailangan ang tulong natin. Sabi nga, kapwa ko, mahal ko. Kapwa ko, pananagutan ko. Kapwa ko na tinutulungan at pinagmamalasakitan ko ang maghahatid sa akin pabalik sa Ama. Amen.